Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang Ombudsman Dream ni Secretary Boying Rimulya. Lalong napupurnada. Dalawang kasong na-file sa kanya ngayon, lalong hindi siya maklear. Ito, mga wise move ni Mayor Basti Duterte and Attorney Topacio. Kala nila sila lang ang madiskarte Ito, sa post ang balita ngayon. Nagpaulan ng kasong kriminal sa ombudsman. Naghain ng matitinding kasong kriminal at administratibo si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, formal na inihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman for Mindanao ngayong September 15, 2025. Kaugnay ito ng umano'y illegal na pag-aresto at turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Mga kinasuhan: Boying Rimulya, John Vic Rimulya, Gilbert Chodoro, Eduardo Año, Yusek Nicolas Felix T, dating PNP Chief Romel Francisco Marbel, Police General Nicolas Torre III, Marcos Lacanilao, Prosecutor Richard Anthony Padulyon, General Jane Pajardo at ilang John Dos at Jane Dos. Mga kasong isinampa: kidnapping 8 counts, arbitrary detention 8 counts, qualified direct assault, usurpation of judicial functions, expulsion, serious dishonesty, grave misconduct, oppression at iba pang paglabag sa revised Penal Code at Anti-Graft Law. Ayon sa isinampang reklamo, isa sa mga pinakagrabing paglabag dito ay ang arbitrary detention at kidnapping laban sa isang dating Pangulo na malinaw na labag sa ating batas. Yun po. At so anong mangyari ngayon sa application ng pagka-ombudsman ni Secretary Rimulya? Okay? So, apektado ang application ni Secretary Boying Rimulya kasi according sa post ni Kipichu, sa September 18 na ata ang final deliberation. So dahil may bagong naisampa, hindi siya mabibigyan ng clearance. Yung unang kaso na naisampa ni Senator Amy, dinismiss na ng ombudsman na bagay na pwede na siyang bigyan ng clearance. Kaya lang ito, mautak. Ganyan talaga. That's part of politics. September 15, sa araw na ito, nagsampa. Meron pa nga isang kaso, ito, si Attorney Topacio, nagsampa rin ng kaso laban kay Boying Rimulya. Ito, post pa rin ang balita ngayon. Attorney Topacio nagsampa rin ng kaso versus Boying Rimulya. Ikalawang kaso na naisampa ngayong araw laban kay Boying. So, ang unang nagsampa, Mayor Basti Duterte, sinigundahan ni Attorney Topacio. Ang kaso ata is parang illegal or arbitrary detention. Ang sinampahan ng kaso ay laban kay Secretary Boying Rimulya and NBI Director Jaime Santiago. Kaugnay ito sa pagkakulong ng kliyente ni Attorney Topacio, I think Cassandra Ong.
So yun po ang kaganapan. Sa ato pa, yung Ombudsman Dream ni Secretary Remulla, imbes na nagliliwanag na, kasi na-dismiss na yung isa, ay lalong nadagdagan, dalawa. Kaya ang Ombudsman Dream, parang nagiging impossible dream. To dream the impossible dream. Napakanta tuloy. To fight the unbeatable foe. To be the unbearable sorrow. To reach where the brave dare not go. To ride the unwritable star. To fight la 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 la. Hindi ko na kabisado yung lyrics. Impossible dream na. Anyway, sabi nga ni Kipicho, yung kanyang post na nabasa ko is, God is working in mysterious ways. Pero mo yan, ha? Na-dismiss yung nauna, merong ipinalit na dalawa. So, utakan lang. Mahihabol ba nilang ma-dismiss ang dalawang kaso na ito before September 18? Kasi September 18, yun na yung final deliberation. Nang dahil sa walang clearance si Secretary Boying, dahil nandyan pa yung dalawang kaso, parang malabo na talaga na maliban lang kung gawan nila ng paraan. Kasi kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, 15 ngayon, 15, 16, 17, 18, 4 days. Kaya ba nilang i-dismiss yung dalawang kaso na yan? Parang imposible nga naman, ano. Kaya lang, kung i-dismiss nila, kaya nila. Bakit hindi? Kaya lang, ano ang mukha nila sa taong bayan? Talagang halatang-halata na lutong Macau. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para naman itong tribo na kawawa, tumutulo ng mga bubong nila ay makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Dapat pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinahanglan. Salamat po. So, 10 years na ning among balay. Oo. Akong anak dayon do na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bag-o pa mo nakaatop og bag-o. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. Di gid mi makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day kabuk imong anak? Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila ga eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kayo. Oo. Nindot na gid kayo nga tan-awon og salamat kayo sa Ginoo og sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribo nga tanan. Salamat and God bless us all.